Good morning mga kalibangers. This is Mr. Alan R. Ang inyong kalibangers. So, narito tayo para tingnan natin kung ano ba ang meron sa unit na to, WEA 5.1 High Kappa Dragon at kung ano ang nagustuhan ko sa unit na ito. But before we proceed to our topic, we should always observe the gun safety rules. So, para natin matingnan ng baril na yan ay apply natin ang gun safety rule para safe tayo. Una, ang baril ay hindi natin isipin na walang bala. Lagi natin isipin na ang baril ay may bala hanggat hindi natin nachichik at nakiklear. Dahil nasa rules ay always treat your gun as a loaded gun. Then the next is always finger trigger out unless you are ready to shoot. So, hawakan natin sa baril. Nasa labas lang itong ating finger trigger. Huwag natin ipapasok dito sa trigger. And then the next is i-release natin sa magazine. So para ma-release natin siya ay ipupus natin itong ang magazine push button release. So yan, hawakan natin, pupus natin, baba natin, pero panatilin natin nasa labas sa ating trigger. And the next, titingnan natin siya sa loob kung may bala. Meron dalawang klase ang pag-check ng bala. Isa ay ang physically check at ang isa ay visually check. Si physically check ay sinalaro natin yan at may lumabas. So di pa rin natin masasabi siya na walang bala ang baril kasi di pa natin visually check. So para matingnan natin, maklear natin, i-open bolt natin siya. So para may open bolt, ganyan, at saka natin sisilipin sa loob kung may bala. So that is the visually check. So nasubok na natin, walang bala sa loob, na-apply na natin yung ating physically and visually check. Saka natin i-down ang slide. I-press natin ito ng ating slide lock para bumalik siya. Saka natin siya masasabing walang bala at saka natin ipapasok ating finger trigger at kalabitin natin. So, ano-ano pa ang kagandahan ng unit na to? Unang nagustuhan ko rito dahil sa ang front sight niya ay optic at ang kanyang rear side ay adjustable at magandang design. So, maganda siya silipin pag ipuputo ka dahil sa optic sight siya, front sight, kulay green, at saka adjustable ang rear sight niya. At pagdating naman sa slide niya, metal ang kanyang slide. Split slide siya. So, ito na slide, sinasiseparate siya dito sa compensator. So, itong kanyang compensator ay naka-fix to. Meron siyang screw. So, hindi siya kagaya ng ordinaryong 1911 na madali siyang ikalasin. Ito, para makalas mo, kailangan pantanggalin muna. So, maganda siya. Maganda. Pagdating naman dito sa lower primer niya, metal pa rin siya. At meron siyang rails. May rails. Na pwede mo siya lagyan ng flashlight o kaya ng laser. At nagustuhan ko pa rito dahil naka-skeleton hammer siya. Skeleton hammer. Naka-skeleton knife trigger. At pagdating naman sa safety, meron naman siya double safety lock. Naka-ambi safety naman siya, thumb. So pwede siyang i-safe ng right kung right-handed ka. At pwede rin siya sa left-handed. At meron naman siya magandang grip safety lock. So hindi basta siya puputok. Naka-down si thumb safety. Pag hindi na-press ang grip safety, di siya puputok. So nakalagay naman, naka-engage naman si thumb safety. Kahit naman ma-press naman si safety grip, basta naka-engage si thumb safety, di siya puputok. So, para pumutok siya, kailangan i-grip si grip safety at i-down si thumb safety. So, ayan, at ipapatong natin si thumb, bababa natin, saka pa lang sa mga kalabit. At isa pang safety niya ay ang half cock safety. Na pagkamat naka-press siya, naka-down si thumb safety, di sa mga kalabit kasi siya ay naka-half cock. So, yan ang kanyang mga safety. At sa kanya naman, pagdating naman sa kanyang slide lock, maganda siya engage dahil pag siya, automatic siya, na-engage siya. At pag binaba, maganda siya, madali siya i-release. Then save natin.
At dito naman sa naka na siya ng 2011 version. So siya yung advance ng 1911. At ito nga, naka-bulbar siya. Kaya maganda. At dito naman sa kanyang ibabaw ay nakikita yung 0.45 ACP. Caliber 45 ACP. So maganda. At pagdating sa kanyang magazine, meron naman siyang double stock. Naglalaman siya mga kalibangers ng 29 to 30 BBs. But ayun di po 27. Hindi ko siya sinasagad para pag mas madali siya mag-blowback, mas madali siya magkarga. Di ma-damage yung kanyang nozzle sa yung nagpapang at nag-ano ng bala. So, yan mga kalibangers. Yan isa sa kagandahan at sa aking nagustuhan sa unit na ito na WE 5.1 High Kappa Dragon gas blowback. So kung mahilig ka sa ganitong mga topics, pwede mo rin i-subscribe o i-like ang aking video para sa susunod na aking mga videos ay ma-update ka. So thank you mga kalibangers, at sa muli, Happy New Year's and Happy Years of the Dragon. God bless.